Hello guys, good morning. Morning pa ba? 11:40 na ng umaga, morning pa nga. Pero mag-alas 12 na ng tanghali. So, andito ako ngayon sa somewhere sa Georgia, I-75 na rest area. Andito lang. Ayan na, rest area. So, road vlog lang for today. Kahit ano-ano na lang. Kahit anong anong makita, anong masabi. Ayun, alas 11 magtatanghali na kung bakit ako hindi pa umaalis dito. Kasi yung aking load is naka-appointment ng alas 2 ng hapon. And base sa nakita ko dito, it's an hour away na lang ako sa customer na aking pagdideliveran doon sa sa Albany, Georgia. Nandito nga ako ngayon sa, tignan ko nga kung saan ba talaga ako ngayon exactly. Anong pangalan nitong rest area na to? Nandito lang to sa highway or Interstate 75 southbound. Pa-south pa ako ngayon. So, Unadilla rest area. And papunta akong Albany, Georgia. So, kahapon galing ako ng Greensboro, North Carolina. Doon ako nag-deliver kasi itong load ko, dalawang loads sa isang trailer. So, LTL load. So, nag-deliver ako doon sa North Carolina, Greensboro. Then, yung pangalawang drop-off, which is today naka-schedule, ngayon sa Albany, Georgia naman. Di ko akalain ganun pala kalahiyo yung itong Albany, Georgia. Basta ako kahapon drive lang ako ng drive. Inabot ako ng gabi. Tapos ito nga nakita ko tong rest area na to na saktong abot ako sa oras na kung anong natitira sa aking oras na pagdadrive. Tapos sakto lang din naman ako na inabot ako ng traffic dun sa sa kalsada kasi meron palang mayroong construction na napaka laking construction. Tapos mga 10:30 na. Marami pa rin sasakyan, so na traffic ako. So pero ang ginawa ko, tinuloy-tuloy ko pa rin. Pero yung oras ko paubos na. Kasi nga tinansya ko lang na abot ako dito sa rest area na to na sakto-sakto lang talaga sa aking sa aking driving hours. So kung dire-diretso ako kahapon, umabot ako dito sa saktong oras, siguro mga 5 minutes na lang siguro ng aking driving hours yung matitira sa akin. Pero kaso na-delay ako doon. Yun, sa kalsada pa lang papunta ako dito ng mga 20 minutes pa lang bago ako makarating dito. Zero na yung aking driving hours, so violation na. Wala akong magagawa, nandyan ako sa kalagitnaan ng kalsada. Alangan naman matulog ako sa kalsada. So tinuloy-tuloy ko na lang hanggang papunta dito. Naglagay na lang ako ng note na kung bakit ako na violation sa aking driving hours. Raw vlog lang ako ngayon. Kung ano lang makita, ano masabi, yun. Baka mamaya magla-live pa ako dun sa aking page. Okay, so dito lang ako, mga 1 hour away. Tapos sinuwerte pa talaga ako kagabi kasi na ako dito natapos mga 11 something na, 11 na ng gabi. Nung dumating ako dito, punuan na talaga tong rest area. May 55 parking spots lang siya. Tapos ang inisip ko nga, doon na ako matutulog doon na ako mag-stop sa may ramp. So sa gilid ng exit. Yung nung papasok ko dito, nakita ko nga tong spot na to na wala talagang nag-park. So meron pang isang spot na natira. Siguro umalis, nag-break lang siguro yung nandito, tapos umalis ng gabi. So ayun, dito ako sinuwerte pa naman. So ito, kung malaki-laki pa yung oras ko,
naghahanap ako ng pagkakabalahan tulad nito. Yan, bubuksan ko lang yung makina nito at wala lang, titignan lang kung anong pwedeng makita dito. Alright. So kasama sa ano na lang din, kasama sa pagpi-pre-trip na rin. Ayan, ito yung may tumutulo dito sa aircon. Malamig nga. So ito nga yung makina nito ay napakalaki nga. Ayan. So ito yung buong makina. So nandito yung windshield washer. Ito yung parang air intake. Then ito yung turbo. Ito yung turbo nya. So kung naririnig nyo yung alam niyo yung pag narinig niyo yung truck na ano, yung pag nadaanan kayo ng truck tapos pag yung inaapakan yung gas ng truck and pataas ng pataas yung RPM syempre. So parang yung pag narinig niyo yung truck na parang sumisipol, yung ano, yung makina niya parang sumisipol, dito galing yun. Ito yung sa turbo niya. So sa air intake, kumukuha siya ng hangin dito sa turbo, dito galing, kumukuha siya ng hangin papuntang sa turbo. Tapos yun, nagcha-charge na yan. So yun yung naririnig, yun ang naririnig yung sipol sa truck, yung turbo niya. So ito yung timing belt, ito yung fan. Okay pa naman yung timing belt kasi medyo bago pa nga tong truck na to. And shock absorber, ito yung spring lift, gulong, and hub oil, okay pa. Sa kabila naman, and ito yung steering rod. Ito yung, tignan ko yung ano, yung ito yung engine oil. Kaka ano lang nito, 2 weeks, oh no, kailan ba? 2 weeks ago kaka change oil lang nito ng 2 weeks ago. Ngayon hindi ko pa makita yung ano, yung kung anong talaga yung level ng oil niya kasi nga umandar to kanina. Pag umaandar yung makina, hindi mo makikita yung tamang level ng ano, ng oil. Patayin mo muna yung makina, within half an hour to 45 minutes siguro makikita mo na yan. So ito yung brake chamber, yung spring clip, saka yung shock absorber. Tapos ito yung arm bar ng yung sa steering. Tapos nandito yung steering box. Yun. Kung sa mga ano, yung mga teka lang. Ayan, ito, titignan din yan yung oil, hub oil. Pag nag-leak yan, pag nakita mo nag-leak at paubos na, major defect. Sa mga interesadong mag-tracking, ano, isa to sa mga kakabisaduhin nyo sa ano, sa pre-trip. Yung pag yung sa nag-aaral pa lang kayo at yung sa hanggat sa magro-road test na kayo for licensing, dapat kakabisaduhin nyo itong lahat. Dito, physical, papunta doon, ilalim, kung paano kayo mag-hook at paano kayo mag-unhook ng truck saka trailer, and yan, kakabisaduhin nyo. Hanggang yung air brake, kakabisaduhin nyo rin yun. And yun, para lang sa mga para lang dun sa mga ano, mga interesadong mag-tracking. Ayun. So dito lang, ikot-ikot lang. Titignan ko lang sa ngayon kung anong makita dito para mamaya kung may defect man, kung may kailangan mang ayusin dito, maitatawag ko na ng mas maaga. Kasi
mga in an hour pa ako dito supposed to be na alis. Lalo na to yung mga gulong. Yan, tignan ko lang kung walang mga leaking. Ito, naka-intact pa. Ito, importante itong mga to. Ito yung electrical line, ito yung emergency line, ito yung supply line. Ito yung ito yung ano, ito yung dito nanggaling yung supply ng brake papunta doon sa trailer. So yung trailer pag inapakan ko yung brake doon sa truck, pag pumipreno tong truck, pumipreno din yung trailer. Pag itong fifth wheel, ayun, kalat pa naman. Importante din yung fifth wheel na siguraduhin na nakalak para pag umarangkada kay mamaya hindi humiwalay. Nangyayari yun pag minsan may mga driver na pagtitripan ka at nagagalit sa'yo, hihilayin yung fifth wheel mo, tapos pag alis mo nahiwalay yung truck at yung trailer, pagtatawanan ka. So ito yung hazmat placard holder. Kahapon may yung drinap ko sa Greensboro, North Carolina, hazmat sila yung drinap kong mga load doon. Kaya merong mga hazmat placard yan. Yan, isa doon, isa, saka isa dito sa likod. May mga hazmat yan kahapon. Tinanggal ko na kasi hindi na hazmat itong pangalawang load ko. Ito yung mga plastic wares na lang na para sa bahay. Yan. Kung iwan mo pa yung hazmat dyan tapos wala kang hazmat, parehong ticket lang din yun. Kung may hazmat kang dala tapos wala kang placard, yan, kung iniwan mo yan dyan tapos wala kang load na hazmat, ganun din yung ticket. Amount ng ticket kung meron ka mang hazmat load tapos wala kang placard, ganun din yung amount yan. So ayun, ko lang dito sa ilalim. Ayan. Ayan, graduin yung itong air suspension. Hindi siya. Ayan, ito yung air suspension. Ayan, yung isa inflated. Siguraduhin yung inflated. At siguraduhin din at walang mga oil leak at air leak dito. Yan. Dito sa likod. Hindi ko pa tinesting yung ilaw. Mamaya titesting ko na lang yung ilaw mamaya. So ito yung seal. So ito hindi na to high security seal kasi galing nung pagtawid ko ng Canada papuntang North Carolina, naka high security seal nung binuksan. Ito na lang nilagay ko from North Carolina to Georgia lang naman. Alright, so nandyan pa. Nung 2 weeks ago naputulan kami nung meron akong estudyante 2 weeks ago. Naputulan kami ng high security seal. Yung load namin mga tools na galing sa yung galing sa South Carolina, pinick up namin ng estudyante ko. So galing doon sa South Carolina, then natulog kami somewhere West Virginia. Nung paggising namin, nag-pre-trip yung estudyante ko, hindi niya tinignan yung pinto kung may seal pa ba o wala. Tapos yun, nung huminto kami ng Pennsylvania at nag-break ako at naligo ako, nung pagbalik ko dito sa truck, wala na yung seal. So sabi ko sa kanya, posible na doon yun nawala sa West Virginia. Sabi niya, nangyayari ba yung mga ganong pangyayari? Sabi ko, nasa nga yan, di ba? Nasa orientation bago ka magsimula, na check mo lahat yung mga ganyan. Kasi security seal, pwedeng putulin, pwedeng kang pagnakawan. And nung binuksan ko yung trailer, mukhang wala namang nanakaw. Siguro yung driver na pumutol nun
or ako kung driver din. Pero siguro yung para sa akin lang personally, driver din yung pumutol nun. Kasi parang siguro parang naharangan namin siguro siya sa parking, kasi yung parking na pinaghintuan namin is puno na. So nandun lang kami sa sa likod-likod lang ng mga ibang truck. Siguro na naharangan namin siguro siya, hindi makalabas ng umaga. Ayun, sa galit niya siguro pinutol yung high security seal namin. Pero mukha namang walang nanakaw. So ayun, quick rounds lang dito. And pag minsan-minsan may mga pulis na rumuronda dito at nagtitingin-tingin. Ayan, maganda na rin to na matsempohan niya ako na parang nagpi-pre-trip, parang nagche-check ng truck para iwas gusot. Ayan. So yan yung tawag nito. So yan yung yung makikita nyo mga sasakyan na dumadaan dyan. Yan yung I-75 South. So papunta yan dyan doon. Dire-diretsuhan mo yung I-75 galing dito sa Georgia, I-75 South. Aabot ka ng dyan, Florida. Yan, Florida South, Orlando. Ayan. Pero ako hanggang hanggang Albany, Georgia lang. Ayan, kalapit ng border lang ng Georgia at saka Florida. Ayan, tinatawag nilang Florida Georgia line. Ayan, merong dyan, merong grupo ng mga country singers na tawag nila sa sarili na ay Florida Georgia line. Magagaling na mga country singers din yan. Ayun, so yung pag-i-start ng truck, hindi yung pag-ikot mo ng susi, diretsong mag-i-start yun. Wait for 12 seconds muna yun. Maririnig mo naman may lumalagatok eh. Tak 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 tak. Pag nawala na yung lagatok, doon ka mag-i-start ng doon mo i-start yung makina. Kaya ngayon sa mga pelikula, pag yung nakita mo yung parang hinahabol sila, tapos may nakita silang truck na pwede nilang sakyan at tumakbo sila, huwag kayong maniwala dun. Pag yung pagsakay nila dun sa truck, mapapaandar nila kaagad at yun, takbo na. Yung truck sa katotohanan, pag yung inikot mo yung susi, hindi mag-i-start kaagad yun pag yung didiretso mong ikot. Yung unang ikot, tapos marinig mo yung tak 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 for 12 seconds pa yan. Pag after 12 seconds, iikot mo ulit, yun, doon pa siya mag-i-start. Kung sa pelikula, yung hinahabol ka, kung sa totoong buhay hinahabol ka, maghihintay ka ng 12 seconds. Yung 12 seconds, siguro sa 9 seconds siguro dun sa 12 seconds na yun, patay ka na. Hinahabol ka, o sasaksakin ka o babarilin ka dito sa labas. Ayun. Pwera na lang kung yung truck na umaandar na, tapos kukunin mo na lang, tapos itakbo mo na. Yun, pwede yun. Yun, so okay. So ito nga yung makina niya, maingay. Kasama pa rin sa yun, sa pre-trip, yung pagpaandar mo ng makina, tapos babalik ka dito, titignan mo yung makina, yung check for yung mga leaking. Siyempre minsan yung mga leaking doon lalabas yun pag umaandar yung makina, yung leaking, yung oil o fuel, or yung pati yung tawag nito, yung turbo niya, nagli-leak din yun, at maamoy mo yun dito sa labas at saka sa loob. So ito lang. Makikita nyo, maliwanag dito, ako lang makita nyo. Yan,
okay naman lahat, pati yung marker light sa taas. So ngayon nilock ko na to. Trailer na to ay heater van. Pag sa winter, katulad ng mga Walmart loads na dinadala doon up north of Ontario, ay ito yung ginagamit yung mga pang grocery na papuntang up north pag winter time. At hiniheater yung loob para hindi ma-frozen yung mga hindi kailangang ma-frozen at yung hindi pwedeng malamigan. Ayun, so meron ding heater, merong reefer. Yung reefer para sa mga karne, yung mga frozen goods. And yung reefer naman pwedeng malamig, pwede ring mainit, pwede rin siyang gawing heater. Ayan, so ito gumagana. Mamaya pagka galing ko dito sa Albany, Georgia, magkukuha ako ng reload pabalik ng Canada. Doon ako kukuha sa Beach Island, South Carolina. So parang ano lang siya, parang borderline lang siya ng Georgia at saka South Carolina, pero doon ako sa South Carolina na side na makukuha. Doon sa Kimberly Clark, siguro mga tissue paper to. Kimberly Clark. Ayan, so okay naman. So yan yung makina nung heater niya. Yan, pag binuhay yan, napakaingay talaga ng ano dyan, yung tunog niyan napakaingay. Try natin buhayin. Napakaingay, tapos ano, para siyang lata na kumakalansing. Kaya pag yung merong ganito, as much as possible lalayo-layo ka sa ibang mga driver na makapag-park sa gabi para hindi sila maingayan. Ako nabubuhay pa to. Try ko nga, no? Ayan, green light, so ibig sabihin okay. Ayan, ayan. Ayan, nakalagay dito 800, ano to? 89.5 degrees Fahrenheit. Pero nakaset siya ng 50. Pero 89 yung sa loob nga temperature ngayon. Ayan na. Ay, yung ingay. Ayan na. Ayan, ang ingay. So parang ano yan, parang ano sa Pilipinas, para yung ingay niya parang yung sa bangka. Anytime from now pwede na akong umalis at makapag-deliver na at makabalik na. So ang balik ko nga South Carolina, Milton, Ontario. Chine-check ko ay yung yung warning device. Yung narinig nyo yung parang alarm kanina. Tapos yung build up rate na lang. Yun. Yung build up rate na tansyado mo na, kahit hindi mo na kailangan ng timer, kasi makikita mo naman from 80 to 100, mga less than 1 minute nga lang siya na inabot. Alright, so yung pre-trip time ko pa dito is 8 minutes pa lang. And kulang pa ako ng so 8 minutes pa lang, so kulang pa ako ng mga 7 minutes. Okay na. Okay. And so
14 minutes na ako sa pre-trip time. 1 minute na lang makikita. So ito, papakita ko lang itong pabango na to. Kasing mas babango pa siya kaysa sa yung alam mo yung mga pabango sa atin, yung mga air freshener din sa mga sasakyan sa atin, yung may Shaldan ba yun? Ito mas mabango siya. Kahit saan mo ilagay, lang. At saka meron akong dong isang panaksak na sinasaksak siya na pabango. Hindi siya ganon kabango, pero ito mas mabango. Ayan. Pagbili mo nito, press mo lang yan at saka maya yung dito na yung maamoy mo na yung gano'n siya kabango. So lang to nabili lang to ng asawa ko dun sa dollar store. At saka yan, kahit lagay mo dito, pero yun nga, tatakbo ako, lagay ko dito sa baba. Pero mabango pa rin siya kahit lagay ko kahit saan, kasi ito dapat kasi ilalagay ito sa mga corners. Ito mabango, ito nangangamoy siya dito sa loob ng truck. Amoy dito sa loob ng truck ko ngayon. Ito nga pala, ito ay lavender. Pero amoy dito, alam mo yung amoy bagong laba. Ayun. So hopefully pag uwi ako sa Biyernes, mangangamoy din ako, mangangamoy bagong laba din ako. Okay, so 16 minutes na. Nakalipas na yung 15 minutes. So ilalag ko na yung yung naging pre-trip ko. So ako ialis na dito ayun, kwento-kwentuhan lang kasi nga ito ay nga lang, pro vlog lang. Ma-enjoy ko lang yung araw, o ma-enjoy natin lahat yung araw natin. Ano nga pala dito ngayon, napakainit dito ngayon, 31 degrees Celsius. Ako lang kung magkano sa yun, sa Fahrenheit para sa mga Americans. Siguro nasa 75 degrees Fahrenheit siguro ito sa Fahrenheit. 75. Maganda yung rest area nila, malawak. Maraming parking spots. So kung wala nang space kagabi, dito ko binalak na dito lang sa gilid ng ramp, o gilid lang ng exit, dito ko binalak na minto. Dito lang sa gilid. Hindi ka naman papakialaman ng mga pulis dyan. So ito na, at ako'y arangkada na sa highway. Highway 7 or Interstate 75, I-75 southbound. Ito lang, papuntang Albany, Georgia. Ito nga, pag dire-diretsohin mo itong I-75 south, makakaabot ka ng kakaabot ka sa Florida. Don't rush, crush, don't need to worry about it, don't need to figure it out. Don't rush, little crush, just let go, don't need to figure it out. Gotta just be honest, I've been in my bed, reinforce my walls with all these hypotheticals. When it comes to you, no one really compares, but I'm scared and I'm nervous. I don't wanna get hurt anymore. I don't want nobody else. You know that you're fine as hell. I get ahead of myself, finishing races and never begin. I don't want nobody else. You know that you're fine as hell. I get ahead of myself, keep on telling myself, don't rush, it's a little crush. Don't need to worry about it, don't need to figure it out. Don't rush, it's a little crush, just let go. Don't need to figure it out. Don't rush, a little crush, don't need to worry about it. Don't need to figure it out. Don't rush, a little crush, just let go.
taking it to clear my doubts. Cleared out all the clutter, I'm no longer seeing clouds. Yeah, you deserve much better. You deserve much better. And I deserve a chance at new love. I don't want nobody else. You know that you want as hell. I got ahead of So, myself. andito na ako sa Albany, Georgia ngayon. 4 miles away na lang ako sa customer na aking di-deliveran ito. Itong city na to or town na to is isa to sa mga pinakamurang city na pwedeng hindi naman sabing pwede. Ito sa pinakamurang US 19 south toward Camilla. murang syudad na matitirhan. Siguro yung cost of living dito ay mura. Pero mataas daw yung crime rate naman dito. Kung sa grading naman D- daw yun dito yung crime rate nila. Sa kung igagrado mo yung crime rate nila. Yan, yung water tower nila makikita dyan. Welcome to Albany, Georgia. Yan, merong Walmart dun na aking nadaanan. Mukhang pwedeng mapag-parkingan ng truck or magpa-park ako dun sa may may Flying J na katabi niya. At makakabili ng pang lunch. Anong pwedeng bilhin dun. So ito may Love's Truck Stop. Okay. Yung itsura ng lugar nila is parang itsura na rin ng mga small town ng Florida. Parang small town ng Florida na parang Alabama na rin siya. Yan. Kung hindi pa kayo nakapunta ng Alabama, ito mukhang Alabama to. More on mukhang Alabama siya kaysa sa Florida. Yung Florida more on pine sila. More on yung palm tree. And ito more on Alabama. Ito mo ang bagong Love's Truck Stop. Then in 3 miles ako ay makakarating na On the right to US 19 south toward Camilla. ito yung highway nila maliit, US 19. Ako liliko dito and then in 5 minutes nandun na ako, which is sakto lang naman sa appointment. Yung appointment ko is 2 PM at makakarating ako doon ng mga 1:30. Hopefully tatanggapin na. Okay. So nandito lang yung di-deliveran ko. Dito lang. Okay. Alright. Okay. Mahirap mag-ibo dito. Turn right on Worth Street. Dito. Yan yata. Nandito yung shipping receiving nila. Clark. Yung mga restaurant solutions na company. Kasi yung mga dala ko dito yung mga catering tray, yung mga
supply ng restaurant. Nice. Okay. Hi, good afternoon. How are you? I'm doing great. How about yourself? Ah, pretty good. Pretty nice day. Yes. Yeah. Beautiful day. Yeah. Canada. Oh, you got a long. That was a long ride. Oh yeah. Alrighty. What you're gonna do is you're gonna go to any one of those that's available, 2 through 9. 2 to 9. You're Okay. gonna back up, break your seal. Oh, okay. Once you do that, right over there where them yellow steps at, you're gonna take your paperwork in there. Oh, okay. Alright. So so I'm going there. You're gonna go to any one of those first. Yeah, and then I'll 2 go to through the 9. office. Uh-huh. All right. Okay. Alright. Have All a right. great day. You too. Thank you. Parang gusto ko maligo sa dagat dito. Maputi na yung yung mga lupa nila dito, maputi. Kumbaga sa English pa sandy. Yun. So 2 to 9. Ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pipili lang daw ako dyan. At doon ako magbabaking. So dito na lang ako sa number 9. Malapit na. Makabukas pa. Yan. Ito, number 9. Alright. Display ata sa pinto. Yan. Mali. On. Adjust. Time check 1:35. So yung appointment is 2 o'clock. 1:35 ako nakarating dito. Lagay ko na lang 1:30 na 13:30. Yan. Tapos itong logging device namin is medyo nangangapa pa ako dito ngayon eh. Kasi bago lang to. Hindi siya nagsishow up. Unloading. Mamaya na yan. Okay. So, mag-check-in muna ako dun sa office and then unloadan na nila ako. Or webstaurant. So, ibig sabihin, mga supply talaga to ng mga restaurant. Supply ng mga gamit. Tulad ng mga tray. Ayan. Reflective glass. Kailangan. Hi, I have delivery. Ayun, na-receive na. And check your wheels. Ayan, naka-check na. Naka-kalso. Parang bago to. Parang may naka-atras dito. Dati wala to eh. Yan, saka mukhang bago lang. Yan. Ayun, kung hindi ako nagtitingin-tingin kanina, yung tinuro ng GPS is yung kalsada na yun nga.
Kasi yun yung Mitchell Avenue. And kung doon ako tumigil talaga sa mismong harap niya, mahirapan akong bumalik dito kasi dead end na doon. At kailangan kong umikot sa kalsada at walang ikutan. So bago ako nakarating dito kanina, tinignan ko na kung paano yung entrance nila. So lumiko ako bago doon sa mismong harap ng building. So lumiko ako dyan. Ibang pangalan ng daan ng kalsada, iba yung pangalan ng road. Ware Street yung pangalan dyan. Tapos dyan ako pumasok. So which is nandyan yung security guard. Then dito ako nag-check-in sa loob ng yung may pinto dyan. Na yun, ako yung ina-unload na ngayon. Time check, it's ano na ba, 1:45. Wala silang masabi dahil maaga akong nakarating dito. Yan eh, hindi ko na fill up yung kahapon, yung unang drop ko, hindi ko na fill upan. Ito nga, nangangapa pa ako dito sa bagong device na to. Ayan eh, kasi bagong system, pero mas madali naman siya, pero pag minsan nakakalimutan mo pag bago nga. Ayun, so ito yung stop ko ngayon. Kailangan kong fill up 13, dumating ako kanina 13:30, so 1:30. Ayan. Okay, 13 submit. So ito na yon, final live unload. So paperwork, trip envelope, syempre yan, bibigyan ako ng niyan, kopya mamaya. So depart stop mamaya. Ito, ayun, itong bagong ELD or electronic logging device ay Samsung tablet lang din to eh. Matatanggal, pwedeng tanggalin, pwedeng ibalik. And Samsung. Ito yung yung bagong device nung 2 weeks ago na in-oil change nila tong truck. Yan, magcha-charge na yan. Andito yung niya, charging port. So nung nag-oil change sila nung 2 weeks ago is pinalitan na lang din nila ito. Actually nung pa to eh. Nagsimula to early this year 2023 na pinalitan nila yung mga truck. Ako matagal akong napalitan kasi nga wala akong masyadong shop appointment. Pinapalitan nila pag yung may mga shop appointment ka lang na sinasabay nila sa shop appointment mo ang pag-i-install nito. Ayan, so tapos na ako dito sa pinag-deliveran ko sa Albany, Georgia. Pupunta lang ako dun sa malapit lang dito na Flying J at ako'y Turn right on Mitchell Avenue. maliligo dun. And kahapon nakaligo na ako dun kahapon sa may South Carolina. Dito naman ngayon sa dito sa may Albany, Georgia. Kasi malinsangan yung panahon, napakainit, kailangan ko maligo. Okay, so magsha-shower pa sana ako, kaso hindi ko nakita na may available na shower. So yun pala, hindi gumagana yung automated reservation nila. So kailangan mo doon pumunta sa cashier. And dito, mauuna na lang siguro ako dito kung pwedeng dumaan dito papuntang Walmart. Ayan yung Walmart nila.
So pwedeng tumawid dito, di ko alam. Kasi mukhang highway to eh. I don't know kung pwedeng tumawid dito. May tawiran, mukhang wala. So mapipilitan akong tumawid dito ngayon sa hindi tawiran. Ayan, ito lang yung likod ng Walmart. Tapos ito yung mga sakyan dito. Woo! Okay, napakainit Tayin ko lang muna na mag-red yan. Kasi ang bibila sa mga sakyan eh. Tapos pwede na siguro. Yan. Takbo! Bilis na mga sakyan eh. Ayun. So punta ako dito sa kanilang Walmart. Ayan o. Likod to ng Walmart. Oh boy, ang init. Hindi pwedeng wala akong dalhin ngayon kasi ang hirap tumawid, ang hirap maglakad papunta dito, ang init pa. Sana may makuha ko dyan yung mga yung mga ready cook na mga pagkain. Siguro may truck driver na punta dito, yun yung baso ng Flying J coffee. Ayan, kung nakikita nyo, tagaktak yung pawis ko ngayon, no? Init. Ako wala ko pwedeng pumasok yung truck dito. Ayan. Backdoor lang tayo. May truck na nakapasok dito pero bobtail. Ayan, no? Tapos may isa dun sa unahan. Okay. Michigan t-shirt pa naman ako ngayon. Sana they don't mind. Kasi merong iba state to state nakakakalaban sila. Tulad dito Georgia, taga Michigan ka, magugulpi ka nila o maho-hold up ka nila. Kung maho-hold up man ako dito ngayon, God bless. God bless nila. Okay. Diretso na ako sa mga pagkain. Kasi yun yung pakay ko dito. Ito yung chicken nila. Ito yung lemon pepper. Ano nga ba yun? Yung mga malamig na to. Merong dapat na mainit, bago. Yun parang malamig na. Parang binenta kahapon tapos in-store ulit. Ba sila dito baka nandito baker ito. So ito lang pala yung ito yung mga bago. Ito lemon pepper, traditional. Ito lemon pepper, alam ko nito masarap din. Yung sobra namang sunog itong yung lemon pepper parang chicken na to, parang yung may nilagyan na lemongrass. Ayan, so maghahanap ako ng drinks. Okay. So yun yung parang yung lasa nun, yung parang may lemongrass na lechon manok. Ayan, mainit pa siya. Nandun lang pala sa tabi, hindi ko nakita. So
So siguro juice na lang yung bibilin ko. At saka ito. Yan na. Ito mga maganda dito sa Walmart na dito sa US kasi para sa mga manginginom, unlimited yung mga alcohol drinks dito. Ayan o, kinuhanan. May nag-inom dito sa loob, di binayaran. Ito ng picture niya. Yan o, pinicturean ko. So may nag-inom dito na hindi binayaran, iniwan lang dito yung bote. Ayan o. So ito sa mga manginginom, maganda nga yung Walmart kasi ano to, may ibang Walmart dito 24 hours na na bukas. Ako ko lang dito kung 24 hours to. Okay, so hanap lang ako juice, yan juice, orange juice. Ayun. So ito lang. Bag free. So yun pwede nang dalhin sa loob ng truck. Yan. Sampal. Ito. Sabi may mga pub, konting pub. Yung iba kasi preferred na walang pub kasi ano. Preferred nila na walang pub kasi yung iba allergic. May allergy sa mga ganun. Okay. Agos pa yung bawas ko. Malamig-lamig pa dito. Tapos na ako mamili. And ito yung nabili ko. May 3 Haritos na soft drinks. Mexican soft drinks to eh. Masarap siya. Na iba-iba yung flavor. Tapos isang orange juice. Tapos yung yung isang dilata na pork and beans. Then yun, yung chicken, roasted chicken. At babalik na ako dun sa may truck. Ayun. May pulis dito. Yung pulis nandun sa loob. May hinahanap sila. Siguro yun yung nagnakaw nung inumin dun. Akong ko lang. May hinahanap lang sila. Ayun, so sa wakas ako'y nakaligo na. Pero kapawisan pa rin ako kasi sobrang init talaga dito. So yun yung naging araw ko ngayon. And yun na nga, ito yung mga pinamili ko. Dito pa nakakalat. Yan, nilagay ko lang dyan muna. Mamaya ilalagay ko na dito sa likod mamaya ako ay magdi-dinner na. And so yun yung naging araw ko. Akala ko medyo malapit lang yung Walmart na tatawirin. Medyo may kalayuan, saka hindi pa siya tawiran talaga ng tao. Kailangan mo makikipagpatentero muna dun sa mga sasakyan kung kailan may ma-clear yung kalsada. So ayun, I made it. So nakabili ako ng pagkain, mga inumin. Ngayon, so tapos nilagay ko dito yung mga pagkain. Then bumalik na ako dun at naligo na ako dun sa loob ng flying jig. So ngayon, galing dito magre-refuel muna ako bago ako alis papuntang South Carolina. Okay, so salamat sa panonood. Yun lang, raw video lang talaga yung ginawa ko ngayon. Kung ano yung mga pinagkagawa ko ngayon today. Today is Wednesday, October the 4th. Yeah, so hopefully, and then makakauwi na ako ng Friday. Ayan nga, kasi malayo tong lugar na to. Balikan mga 5 days, abutin ka talaga ng 5 days balikan. Okay, so salamat and keep safe, stay safe, stay healthy, and stay awesome. Bye bye.